Magandang araw. Galing nga kami ngayon sa palengke at naisipan namin na bilo-bilo naman ang aming merienda. Tinapay kasi ang kadalasan namin minimerienda at yun lang naman ang tinda sa malapit na tindahan. So ayun na nga, ang una kong ginawa ay naggata ng nyog. At yung kapatid ko naman ay hiniwa na ang saging at hinimay na rin ang langka. At pagkatapos ko naman maggata ng nyog ay gagawa naman ako ng dough. Ito yung glutinous rice or yung malagkit na giniling. Paggawa ng dough ay dapat konti-konti lang ang paglagay ng tubig. Dahil kapag nasobrahan ay mahihirapan tayong magbilog. Kapag ang texture niya ay hindi na nadudurog kapag binilog ay pwede na yun. Pero dapat ay hindi rin basang-basa. At baka magdikit-dikit imbis na maliliit na bilog ang iluluto mo ay isang malaking bilog na lang ang ilagay mo sa kaldero. At ito na nga lahat ang aking gagamitin: brown sugar, yung langka na hinimay-himay, at yung saging na hiniwa, at sago na medyo malalaki. At eto nga yung unang gata ng niyog. Pero yung pangalawa, pangatlo, pang-apat na gata ay gagamitin ko rin yun. At syempre itong malagkit na binilog-bilog. At kung mapapansin nyo ay walang kamote at wala kaming mabilhan. At eto na, sinimulan ko ng lutuin. Yang nilalagay ko na yan ay yan yung gata ng pangalawa, pangatlo, pang-apat. Hindi ko nilubayan yung nyog hanggat hindi ko nakitang maging clear yung pinakakatas. At ayan nga, tinakpan ko muna at hahayaan ko munang kumulo. So ayan, dyan ako nagluto sa kahoy dahil bukod sa nakatipid na ako sa gas, ay mas masarap din ang luto. Nagkakaroon kasi ng smoky flavor compare sa digas. So ayan na nga, pagkakulo ay nilagay ko na yung asukal. Sunod ay nilagay ko na rin yung mga binilog-bilog na malagkit. Medyo nahihirapan niya ako maglagay at medyo mataas yung lutuan. At panghiganti yung size ng ginawang lababo. Kaya kailangan talagang tumingkiyad at kapakapa sa paghahalo. Pagkalagay nga pala ng mga bilog-bilog ay kailangan nating haluin para hindi magdikit-dikit. At pagkatapos ay takpan para kumulo ulit at maluto. At ayan, kapag ganito na nakalutang na yung mga bilog-bilog ay pwede na nating ilagay yung iba pang sangkap. Sabi nga ng matatanda, kapag lumutang na daw yan ay luto na. So ayan nga, nilagay ko na yung saging at yung langka. At tinakpan ko lang ulit para maluto. At sa paggamit talaga ng lutuan na dekahoy, ay kailangan talaga ng ingat dahil nakakapaso. At kapag ganyang mahina ang apoy, ay kailangan ng dagdagan ng kahoy. Compare sa digas ay mas mahirap kontrolin yung lakas at hina ng apoy dito. At kailangan masipag ka magkuskus ng kaldero dahil tingnan nyo ang mangyayari sa mga lutuan nyo. So ayan nga, sa part na to, tinikman ko na kung okay na yung tamis at okay naman na para sa akin. Kaya ayan, nilagay ko na yung sago. Luto na rin naman na kasi ang sago na yan, kaya ngayon ko lang nilagay. At isusunod ko na rin ilagay itong unang gata ng nyog. At halu-haluin lang ng konti. At ito nga pala yung tinira ko kaninang powder, yung glutinous rice. Tinunaw ko lang sa tubig. Ito kasi yung magsisilbi nating pampalapot. Pero dapat habang nilalagay ito ay hinahalo para maiwasan yung pagbuo-buo. Katulad nitong ginawa ko, hindi ko nahalo agad kaya ayan, sa ilalim buo-buo na. Abay, ang hirap kasi talaga, mataas yung lutuan. Kaya ayan, hindi na talaga kinaya ng powers at humingi na ng tulong. Buti na lang talaga nahabol pa sa paghahalo at lumapot pa. At ito nga, pwede na to. So tara, kainan na tayo. Medyo marami nga tong niluto ko kaya marami tayong mabubusog ng mga chikiting. Chikiting lang dahil sila lang ang nakaka-appreciate at nasasarapan sa luto ko. Charis. So, ayun lang po. Thank you for watching. Bye. God bless.